Magandang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang mga intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving and special intentions. Cancer Warriors Foundation, Silvia Maralit, Vicky Ilagan and family, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Celia Arcibal and family, Villa and San Pedro family, Vicky Dagami and family, Cora Sonjel and family, Penny Biscucho, Melo and Edith Manguera and family, Del and Leia Losada and Joseph Manguera, Magaliman Eliasus family, Bilarmino family, Yunila Ravanzo Daif Infante, Jonathan Daif and Rodel and Mali Medinilla and family, Velasco and Vargas family, Gilbert and Peng Malelang and family, Gina Ruel and Gay Malelang Ribadiniera and family, Engineer and Mrs. Abin and Ingtan and family, Congressman Lord Alan Velasco, special intentions of Mangana and Reyes family, Christian and Lubel Mayo, safe and healthy pregnancy. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and laypersons all over the world. Birthday blessing, Wanaria Saet, Monsignor Tony Biray, Cyrus de la Cruz, Maria Merced Malapad, Mary Rose Manso, Christian de la Cruz Andres, Dulce Chua, Erica Tesorero. Healing for Dennis Simania, Rosemary Olivar, John Magturo, Father Ted Calaw, Maribel Isaac, Maximo So, Joaquin Cainabos, John San Pedro, Joseph Wilfredo Civiliano, Monchito Quindosa, Erin Chua Reyes, Genevieve Beran, Adrian Joseph Beran, Teres Birigor, Lena Alcantara, Teopila Quindosa, Norman Beran, Archbishop Gilbert Garcera, Maria Caterina Ann Beran, and Lisel Rivera. For eternal repose of the souls of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Maralit FST, Edita Gutierrez, Salvador Manguera, and Leandro Camilo. Kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon. Mga anak, pagmamahal sa Panginoon, simula ng karunungan, ang kanyang kapurihay manatili magkailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, inaalala natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon sa ating mahal na ina. At patuloy din tayong lahat inaanyayahan na sa bawat balita na dinadala sa atin mula sa Diyos, nawa ang ating maging tugon ay pagsang-ayon. At kung sa mga pagkakataong hindi tayo sumasang-ayon sa ating Diyos, alam naman natin na ito'y magiging isang pagkukulang sa Kanyang harapan. At dahil dito tayo lagi din humaharap sa Kanya ng may kababaang loob, sapagkat inihiling din natin ito ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria,
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. O Kristo, maawa ka. O Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, pati sa Diyos sa kaitaasan, paloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos mo sa rin ng langit, pangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, luluklok sa kanan ng Ama, awa ka sa amin. Ang banal Panginoon Jesucristo, sama ng Espiritu, kalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob niyo pong ang inyong salita ay maging totoong tao. Sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin niyo pong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa amin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig na sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto.
Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo at pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga trono at ang mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y nanaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo iniibig o kinalulugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at ang mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kasulatan. Saka sinabi niya, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at sa iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bawat salita, Diyos natin ay nagmumula. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy 6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.
Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang napakahalagang kaganapan ang inaalala ng simbahan. At yun ay ang pagdadala ng mabuting balita ni Anghel Gabriel kay Mama Mary. At tulad ng ating napakinggan, napakalaki ng kahulugan at para bagang mistulang susi ito mismo na kung ano yung ipagdiriwang natin sa Holy Week. Yung pagkamatay, muling pagkabuhay ng ating Panginoon, pag inisip natin mabuti, hindi sana naganap kung hindi umuo. Hindi sana hindi iyon ang magiging karanasan sa natin o hindi siya magiging pagdiri natin. At sa isang bahagi, iniisip-isip ko, hindi nga ba ganun din naman minsan ang katotohanan nating lahat? Maaaring hindi tayo nakakita ng anghel. Ano? Ewan ko kayo. Kung kayo bagay normal sa inyong makakita ng anghel. Pero katulad ng mahal na ina, may mga pagkakataon talaga sa buhay natin, ramdam na ramdam natin, ito ang hinihiling sa atin ng Diyos. Di ba? Kung tulad ako, yung bukasyon ko, tulad yung mga pagbabagong ginawa ko sa buhay ko, kayo, sa inyong karanasan, kailan kaya kayo nakaramdam na may sinasabi sa inyo ang ating Diyos? Pero hindi lang yun. Next, sunod. Ano ang ating tugon? Sapagkat, katulad nitong katotohanan ng mahal na ina, ang kasaysayan ng kaligtasan ay tumakbo sang-ayon sa gusto ng Diyos noong sumang-ayon siya. Ay hindi bagat ganun din sa atin? Na kung tayo sasang-ayon sa gusto ng Diyos, kahit pa minsan ay hindi natin maunawaan, kahit pa minsan ito'y mahirap, kahit pa minsan ito'y nakakatakot, hindi ba't kung tayo'y sasang-ayon, tulad ni Mama Mary, mangyari nawa sa akin ay sa wika mo, hindi nga ba't ito ang magiging daluyan ng higit pang biyaya sa buhay natin at sa buhay ng iba? Pero kung sakasakaling tayo humindi, hindi nga't kaya naman ang may dudulot nito ay ang kaguluhan sa ating buhay. At minsan, yung kakulangan ng biyaya. Bahala na ho kayo diyan, pero sa ating karanasan, naturo ng ating mahal na ina, ang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mensaheng dinala sa kanya ng anghel ay naging daan ng kaligtasan ng sangkatauhan. Yung atin, maaaring hindi maging kaligtasan ng sangkatauhan, pero malaking bahagi ito minsan ng biyaya hindi lang sa sarili natin, kundi sa iba. Naalala ko po yung kanina, patapos na ho, may nag-message sa akin kanina, siguro nanonood ngayon ng misa. Ang kanyang sinabi doon ay, ang laking tuwa niya nang siya'y minsang umuo sa isang kaibigan niya para makilala ako noong isang retreat na binibigay ko. Inanyayahan lang siya. Sana'y hindi na siya oo, pero nung siya'y umuo, habang buhay niyang tatanawing pagpapasalamat, sapagkat doon niya ako nakilala, at hanggang ngayon, tinutulungan ko daw siya na magabayan sa buhay niya. Kaya tinatanaw niyang biyaya sa kanyang buhay. Yung oo niya noon. At yun din naman sabi ko sa kanya, isipin mo naman, kung ako naman ang hindi umuo sa Diyos, ay didisin sana, hindi mo talaga ako nakilala dahil baka hindi ako pare. Kaya tinan niyo yung daluyan ng biyaya. Minsay doon sa oo ninyo, oo ko, sa kalooban ng Diyos, nagmumula at tunay na dumadaloy. Mga ganito. Nawa, sa biyaya ng pag-ibig ng Diyos at sa tulong ng ating mahal na ina, tunay nating matutunang laging sumang-ayon sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Magsita tayong lahat, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Kristong iisang anak ng Diyos ang nating lahat. Katawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Tunawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli. Makyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Tuon, magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin niyo pong tanggapin ang paghahain ito ng inyong sambayanan, upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral nito noong pamang ang inyong anak ay magkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging hindi naiba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang inyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya nga't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo na walang humpay sa kalangitan, kaming lahat ngayon nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Panalang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Ilan ang lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad at nakira may sa lahat. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Namatay si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kaming inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa, sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ngayon ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin kakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso,
hati-adya mo kami lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatian tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng mundo, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging.
Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin niyo po sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinanaligan naming Diyos na totoo at taong totoo ay ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Oratio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampas ang lahat, ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganun na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Mahal na Birhen ng biglang awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang banal na misa ay naihandog na, humayo tayong laging taglay ang mga biyayang dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang